would you support the House resuming the flood control investigations? Mr. Speaker, distinguished colleagues, in our response to the mandate of transparency and accountability, Pakarami po ang nagre-request tungkol sa kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. So, tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita ng kapalaran sa tarot ng ating gobyerno ngayon. Yan. Tao, politika, pangkalahatan. Ay naku, agad-agad. May isang tao po dito. May isang taong tatayo. Bata pa po ito. At ito po ay magiging isa uling katipunero. Isang batang lalaki sa politika. Bago ito, at ito ay bago pa lang na, kumbaga, namomotivate sa larangan ng politika, pero siya po ay maninindigan. Isang batang politiko. Inuulit ko, maninindigan po siya at lalaban po siya sa ating gobyerno. Hindi laban na sakitan, kundi laban na wag ihinto ang ipinaglalaban ng iba ring kabataan tungkol sa korupsyon. At maaaring ito po ay nakaupo na ngayon. Bata pa siya, may utak. At may yaman din siya, galing siya sa isang prominenteng pamilya. Lalaban siya, hahawak siya ng isang batas kung saan lilitisin niya ang mga tao na may korupsyon na ginagawa. Yan po. Isang bagong sibol. Bata pa, lalaki. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan, nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig, lilinawin ko pa, ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito, Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatsya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao. At mula dito, mag-iisip na po ang sambayanang Pilipino
upang lalong magkaroon ng malalim, ito, kaya nga po sabi dito, malalim na pagdarasal na magbago ang ating gobyerno. Uulitin ko po ha, malinaw. Mga namatay na tao po ito. Maraming namatay na tao na muling mabubuhay. Ibig sabihin mabubuhay, hindi yung kanilang katawan, hindi yung kanilang kaisipan. Kung hindi mabubuhay ang mga kwento at mabubuhay ang mga taong lalaban para sa kanila upang mabigyan sila ng hustisya. At again and again po, kaya nga po nakalagay ito, ang mabiblame po ay ang gobyerno natin o ang mga nakaupo sa gobyerno natin. Ito po ang nakita ng tarot. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring, ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray, ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar which is the ICC, makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan. Yan po ang nakita ng tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao, isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente, ayan, pag-aksidente, or abduction, or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po huwag mangyari ito kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po. Sana po ipagdasal natin na huwag itong mangyari pero nakita po ng tarot. Sinasabi ko lang po. Again and again, higit sa lahat, Panginoon, dasal po tayo. Pero sana po, kung sino ka man, mag-ingat ka. Marami ang naghahangad ng iyong pagkawala. Ang mga kalaban.
isang muling pagbabalik ng nakapink na babae. At muli may mga ibon na nagnanais siyang patakbuhin. Ito po. Isang babae na palalabanin at nakapink po siya ang muling magbabalik. At dati siyang kasama ng mga dilaw. Dilaw ba 'to? Ayan. Naging part din siya ng mga dilaw. Ayan po, dilaw. Pero siya nakasuot ng pink. So babae po siya. Na yun ang sinisignifies ngayon ng kanyang grupo. At kaya po mayroong espada at may mga ibon, may mga umaawit sa kanya na siya ay tumakbo. Pero again and again po, ayon po sa tarot, hindi na po niya panahon. Sana noon, panahon po niya. Pero ngayon po, baka sasabihin na naman nila, hindi na pala niya panahon, paano mo na lamang hindi panahon? Nakita niyo po ito? Papaliwanag ko po sa inyo para mabigyan ng liwanag. Nakita niyo po itong punong ito? Itong puno pong ito ay dapat noon pa. Pero dapat ito ay lumago at namunga. Kaso hindi nga po siya noon nakapasok. Pero dapat noon nakapasok siya. Kung ngayon siya tatakbo at lalaban dahil sa mga ibon na ito, ayun po yung mga ibon. Ito po yung mga ibon. Yun yung mga wait, maaaring nagpapayo sa kanya. Maniwala po kayo't sa hindi po siya magtatagumpay. Saan? Sa puso ng masa. Bakit? Kasi po mahahati ang puso ng masa in accordance po dito sa politikang ito na sinasabi ko po sa inyo, kailangan niyang pag-isipan na huwag siyang makinig sa mga ibon na yun dahil napakaraming problema ang kanyang sasagupain. At hindi na po ito ang tamang panahon para sa kanya. Nakalampas po ang tamang panahon para sa isang malaking posisyon. Mabuting tao po itong taong ito, pero hindi po siya pwedeng makinig sa mga ibon na ito. Sana nakikinig siya. Huwag siyang magpadala sa emosyon at sa bugso ng mga taong nasa paligid niya. Siya mismo dapat ay pag-aralan kung dapat o hindi. Pero it's up to her. Bahala po siya. Basta ako, ang sinasabi ko, ang nakita ng tarot. Ayan baka magamit lang po siya. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib puwersa. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib na puwersa upang mapalabas ang ating dating President Duterte. At susuportahan ito ng ibang mga karatig na maliliit na bansa. Ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. At ito po'y nakatakdang mangyari sa oras ng kamatayan din ng isang tao na minahal ng sanlibutan. Sana wag naman pong mamatay yun, taong yun. Sana makauwi po muna siya. Pero in this term, kailangan dasal ng buong sambayanan. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito, magigising po sila. Ang masakla po sa pagkagising nila,
marami na po ang magsusunuran ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na batas na lilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Pero ito po ay, kaya nga nakalagay po dito, ito po ay pinag-iisipan ng mga bansa. Hindi po isang bansa, hindi dalawang bansa. Malalaking bansa na sasama ng maliliit pang bansa. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang demonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Demonyong kapangyarihan. Bakit po demonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap. Nako, bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding, hindi ko alam kung gulo po ito. As in parang, kumbaga isang sitwasyon na matindi, mabalasik. As in, nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-emerge at ang magiging target nito, maaring batas din po to. Maaring isang bansa din po to. Basta matindi po ito, kumbaga, kaya demonyo yung sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to. Ang didisiplina sa isang babae at lalaki na, syempre, pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man. Namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya hindi po pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya nako, yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina na haharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Politika pa rin. Ayan. Ano pa sa labas? Again and again, may nananahimik na bansa. 2 ang muling mag-iiringan. Apektado tayo dahil sa ekonomiya. Maring ito'y Iran or Iraq. Sinabi ko na to dati, naulit-ulit po. Ang justice system natin na pinapalibutan ng hocus-pocus o anumang mga negative, bigla po yung maglilinaw at maayos. May isang babae na pipilitin siyang idiin. Ayan po. Isang babae, may bata, ibig sabihin po nung bata, kumbaga muli siyang parang batang pasusunurin o pananagutin, pero sad to say po, yung batang babae na ituring, maaring to si BP Sara, yan na naman, baka sabihin naman nila sa akin ay maka-BP Sara, binabasa ko lang po yung tarot. Nakita niyo po, kalmante lang siya. While ang daming susuporta sa kanya at mga taga-ibang bansa. Isang matinding batas ang susuporta upang ang lahat ng aligasyon sa kanya ay mapunta sa maganda. Isipin ninyo, siya na po ang ooperan ng mga 4 na banyagang malalaking bansa ang tutulong sa kanya. Sa kaharapin niya na pagsubok
sa kamay ng batas nating Pilipinas. Sana po yung mga mambabatas, mag-ingat po kayo sa bawat ihahain ninyo o sasabihin ninyo o ipaparatang dito. Kasi po, maaari itong mag-bounce back sa inyo later on. Sinasabi ko lang po ito, ang liwanag po. Isang banyagang malaking batas ang talagang mag-o-offer sa kanya ng tulong at mismo siya ang bibigyan ng tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yan. Kaya lang yung isa ang talagang magpupumilit. Ito po'y banyaga. Paulit-ulit ako. Kaya sana po maisip ng bawat isa na magpakatotoo na lang. Ayusin na lang, magkasundo-sundo na lang. Kaysa sa dumating yung time na lahat ng iparatang dito sa babae ay mag-bounce back sa lahat ng mga magpaparatang sa kanya. Especially, she is being chosen kapalit ng kanyang ama. So may divine guide talaga po sila. So sana po mapag-isipan para walang gulo. Kasi po itong kapalaran na ito na pinipilit na paguhuin sila ay naku, nakakatakot po. Maraming sasalo. At sa bawat pagsalo, paglubog ng kalaban. Yun po ang nakalagay dito. Marami pong ipupukol dito sa babaeng ito. Again and again, malalampasan. At hindi lang po malalampasan, mismo ang banyagang bansa ang tutulong sa kanya. At ang mga bagong sibol na mga katipunero ay magbubukas ng daan para proteksyonan sila. Yun po ang nakikita. Again and again, kahit anong sabihin po, patuloy po ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Nawala na po ang kredibilidad ng mga businessman at saka mga malalaking negosyo. So ito ang kailangan pong agapan. Kaya lang po sa ngayon ay talagang wala, bagsak po. Recognize. Magandang You have hapon 2 po minutes. sa aking kababayan, Madam Chair. Madam, is selective justice justice or injustice? We are not abiding with selective injustice, inasmuch as we do not abide in selective accountability. And I have mentioned that in my sponsorship speech. So selective justice is injustice. Therefore, if we hold some to account, we should hold all to account. That is correct. Thank you, Madam Chair. Would you support the House resuming the flood control investigations? Mr. Speaker, distinguished colleagues, in our response to the mandate of transparency and accountability, we have to distinguish between an impeachable official and non-impeachable official. I'm asking for your personal position on For this. impeachable official, Mr. Speaker, we follow the rules of impeachment, both of the House of Representatives and of the Senate. For non-impeachable official, it will depend on the nature of investigation or case which the gentleman from the 1st District of Batangas wishes to initiate. Let me reiterate the Nevertheless, question, Madam. Mr. Speaker, there is proper forum, there is proper rules that apply to every remedy that is given to the Filipino people. So may I ask again, Madam, would you support the House resuming the flood control investigations? Mr. Speaker, may I be recognized? Majority Leader. While I understand the concern of the Honorable Leviste to pursue accountability in all matters involving Congress and the government itself, may I request the gentleman from Batangas not to stray from our deliberations involving the resolution. So the House does not want to make a statement today on whether it wishes to resume the flood control investigations. Mr. Speaker, we will not make any statement outside our deliberations on the impeachment complaints. Thank May I you, Mr. remind Chair. Representative Leviste to Thank you. confine I will move your to my next interpolation and question to the resolution under consideration. I will move to my next topic. Thank you. Do you support transparency in the use of public funds? Definitely, Mr. Speaker. Thank you, Madam Chair. I heard that on March 18,
some members of Congress got Easter break bonuses or additional MOOE of 2 million pesos or more, and those who do not support the impeachment did not get this extra MOOE. Do you know anything about this, Madam Chair, and how much MOOE have you gotten this year? Mr. Speaker, I deny the allegation of the honorable gentleman from Batangas, but it is my observation as well that the statement is no longer relevant to the subject matter of this impeachment. Madam proceeding. Chair, I just want to make this clear before the members of Congress cast their votes. Because there is, first of all, confirmed information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. But on the impeachment, Point of order, Mr. Speaker. Mr. Chair, just on the impeachment, Just Majority on- Leader. on the Mr. impeachment, Speaker, the Honorable Legarda Leviste just on the is impeachment, Mr. free Chair. to speak his mind after the voting, so long as Mr. we Chair, stay. just on the impeachment, Senator Amy Marcos said those who vote for the impeachment will get 20 million pesos. And I just want to make it clear if this is true or not, because if it is true, then it should be made public. And if some are getting the 20 million and others are not getting the 20 million, then it should at least be fair that everyone who votes gets 20 million, and those who do not vote hopefully should also be given that, because this is taxpayers' money and should not be allocated on the basis of your vote on the impeachment. Mr. Speaker, on behalf of all the members of the House of Representatives, I categorically deny any statement made by This the is what Senator. Senator Amy Marcos said. Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with his interpellation Okay. regarding the resolution and the articles of impeachment. I have one last topic on this, which is, for the sake of the other members of Congress, is it true or not true that those who vote against the impeachment will lose benefits for their vote? So that before we cast our votes, we will know whether doing so will result in us losing our benefits or not. Mr. Speaker, may I be recognized once more? Majority Leader. Mr. Speaker, on behalf of the House, we categorically deny any such allegations, and we would like to thank the Honorable Legarda for his pursuit of accountability Thank and you, Mr. Chair. transparency. I would like to Honorable- thank you for putting it on the Honorable record. Legarda. That Mr. Your Chair time actually is made up. a very I'll give good you thing. one last No question. one should lose their benefits for their vote today. And lastly, I would like to ask if the House Committee on Accounts and the DBM can release all data on the budgetary releases for MOOE or for infrastructure or any other budgets so that we can ascertain whether it is true or not what Senator Amy Marcos said. Thank you, Mr. Chair. Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker.